Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum kung saan ay nagpapakita raw po ito ng isang robust expansion. Ayan, kung saan ay ibig pong sabihin ay meron na raw pong nalalapit na isang breakout. Yan, ibig sabihin kung pag nagkaroon ito ng breakout ay talagang sasabog po ang kanyang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi rito ay Ethereum network data shows the digital currency is prime for bullish moves. Kaya ayan, ang Ethereum daw po ay mukhang ayan, hinog na para sa isang bullish na galaw. Kung pag sinabi po nating bullish na galaw ay talagang aakyat po ito or tataas yung kanyang presyo. According to data presented by top market analyst Ali Martinez, Ethereum is seeing a steady increase in the number of new addresses. Ayan. Yung Ethereum daw po ay patuloy lamang na dumarami yung bilang ng kanyang mga addresses. Ang ibig pong sabihin nito ay maraming mga bagong investors ang pumapasok dito kay Ethereum. At kung pag marami pong mga investors ang pumapasok dito ay nagdudulot po yan ng demand. At ang demand ay yan po ang talagang hahatak sa presyo ni Ethereum para umangat. Ayan, specifically, the current data percentage shows that new Ethereum addresses soared to a higher high as of December 19. Kaya ayan po, binabantayan po ni Ginoong Ali Martinez ang mga bagong mga Ethereum addresses na ito at ayan nga, nagkaroon ito ng bigla ang pagtaas nitong mga December 19. New addresses entering a network hint at a growing interest in accumulation, a trend that might ultimately boost the price of the asset in question. Yan na nga yung sinabi ko kanina, kapag dumarami po yung mga addresses ng network ni Ethereum, ay isa po itong sinyalis ng growing interest. Marami pong nagkaka-interest dito at marami pong nag-a-accumulate or nag-hold or bumibili ng kanilang Ethereum para i-hold. At yan, ito po talaga ang siyang magdudulot, yan, ultimately boost sa presyo ni Ethereum para ito ay lumago. Despite the inherent Ethereum FUD, ayan, ang ibig pong sabihin ng FUD ay fear, uncertainty, and doubt. Induced by Peter Brandt. Yan, si Ginoong Peter Brandt po yan, yung naglabas nitong nakalipas na FUD na ito. After weeks of range-bound motion, Martinez is optimistic that this growing network activity could set the stage for Ethereum to resume its upward trajectory in the near term. Kaya yan po. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, ay dahil sa lumalagong network activity ni Ethereum, ay ito raw ang naghahanda kay Ethereum para magpatuloy po ito sa kanyang upward trajectory or tuloy-tuloy na pag-angat sa presyo at nalalapit na po yan. Ayan, Ethereum retesting breakout zone. Ayan. Tinitesting po niya ang breakout zone kung magagawa nga ba niya itong basagin or hindi. Kung pag nagawa po niya itong basagin ay ayan, sasabog talaga ang presyo ng Ethereum. Per the charts, new addresses entering the Ethereum network have soared to their highest level since October 16. The current level represents the second major spike recorded within the network since the uptick recorded on November 20. Kaya ito po yung chart na ipinakita rito ni Ginoong Ali Martinez. Ito po yung chart para sa mga bagong mga addresses dito kay Ethereum na naki-recreate. Yan, nakikita po natin dito December 19 ay talagang sumabog po siya. Yan, nasa 99,286 yung na-create na mga bagong addresses. This ongoing network activity coincides with the point of ETH bulls are making an effort to revive the price of the coin. At the time of writing, Ethereum changes hands at $2,234.32, up by 1.32% in the past 24 hours, while market capitalization has soared by an almost equal growth rate of $264.9 billion. Its trading volume has jumped by 13.68% to
$10.7 billion. Ayan, yan po yung kanyang sitwasyon ngayon pagdating sa kanyang market cap at kanyang trading volume. Ayan, maganda naman po. Nagpapakita ng konting paglago. In another post on X, Martinez highlighted that Ethereum is currently retesting its breakout zone from an ascending triangle. Per his experience, he posited that it is hinting at preparation for a further climb. Ayan, posited po ay parang analysis po yan. Base sa kanyang base po sa kanyang analysis ay si Ethereum ay nagbibigay po ng signal na ito ay naghahanda para umangat. Ito po yung actual na post ni Ginoong Ali Martinez. Ayan, sa kanyang sinabi rito na nagkakaroon ng retest itong si Ethereum sa kanyang breakout zone. Ayan, ito po yung kanyang chart. Ayan, nakikita po natin dito. Ayan, ayan, pinapakita po niya rito yung retest. Ayan, ang binilugan po niya rito, nag-re-retest po siya rito. Ayan. The top analysts highlighted the price range between $2,150 and $1,900 as the critical accumulation zone to watch out for. If the accumulation scenario plays out, Ethereum might be on its way to the ultimate target of $3,500. Kaya yan, ito raw po yung mga presyo na accumulation zone, price zone. Dito po daw tayo dapat bumili sa mga presyong ito. Nasa 2,150 at saka 1,900. Kaya yan, asan ba yan? Yan, mga nandito po yan. Yan. At kung sakaling nangyari na nga yung inaasahan na nagkaroon tayo ng breakout, ay ayan, patungo na po ito sa presyong $3,500. Ito po yung ultimate target natin ayon po kay Ginoong Ali Martinez. Ethereum and market influence. While the current Ethereum on-chain data shows the second largest digital currency has all it takes to pull a dramatic bullish run, market sentiment might stall this current optimism. Despite the Ethereum spot exchange traded fund sentiment in the market, the ripple effect of Bitcoin's instability is impacting its performance in no small measure. While the broader crypto ecosystem is currently in a recovery mode, traders tracking it for the longer term may keep an eye on market dynamics. Kaya yan, meron na rin po kasi siyang application na may mga applications na rin po ng mga malalaking mga financial institution dito sa spot Ethereum Spot Exchange Traded Fund. Kaso may problema po yata kasi ang Ethereum ngayon, mukhang baka i-reject ng SEC yung kanilang application. Pero gayon pa man, maski i-reject po ng SEC ang application ng Ethereum at ang tanging i-approve lamang po nila ay ang Bitcoin, ay magkakaroon na rin, maapekto na rin ito, magkakaroon na rin ng impact ang spot Bitcoin ETF dito kay Ethereum. Kaya yan po ang kagandahan dito, ang benefits po talaga. Nagkakaroon na rin po siya ng benefits sa mga galawan ni Bitcoin. Kaya yan po talaga ang epekto ni Bitcoin. Kaya nga siya tinawag na mother of all cryptocurrencies. Anak pa rin niya itong si Ethereum. Kaya nagbe-benefit na rin si Ethereum. Kaya yan po ang prediction ni Ginoong Ali Martinez. Ayan, kumbaga nagkaroon daw po tayo ng breakout or ayan, sumabog daw po ang presyo ni Ethereum. Ay posible po itong umabot sa presyong yung ultimate price target po natin na nasa mga $3,500. Yan po yung ating ultimate price target dito. Kaya habang nandito, ito naman po yung ating accumulation price or kung saan daw ay kailangan po nating bumili rito. Nasa 1,900 to 2,150. At maliban po dyan ay nagpapakita po na ang isa pang signal dito ay dumarami yung mga nakikreate na mga bagong addresses na nagbibigay ng signal na maraming pumapasok na mga bagong investors dito kay Ethereum. Nagkaka-interest po sila dito. At yan po ay magdudulot ng demand. At yan po talaga ang siyang magsisilbing driving force ni Ethereum para tuloy-tuloy lamang po itong aakyat sa presyo.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.